Dakilang Diyos, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay na muli ninyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po Lord sa patuloy na pag-iingat at pagbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Patawad po aming Ama sa lahat ng aming mga nagagawa at naiisip na hindi po nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Pangunahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu at nawa ay maunawaan po ng bawat isa ang mga salitang ihahatid mo ngayong umaga. Kayo po ang laging makita at maitaas sa aming buhay sa lahat ng aming mga ginagawa. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa amin. Naway aluwin kami ng banal na Espiritu sa sitwasyon na aming hinaharap sa ngayon. Palakasin mo nga po kami at huwag hayaang mapagod magtiwala sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ito ang aking samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. The Savior came to save us. The Savior came to save us. Came to give us life. Came to give us life. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me.
Isang mapagpalang araw ng pagsamba o aming Panginoon sa buhay na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa Diyos na laging nagkakaloob ng lakas, ng buhay, na Diyos na laging naririyan sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos na tumupad sa kanyang pangako na hindi niya kami iiwan ni pababayaan man. Ang Diyos na laging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sa Diyos na laging nagmamahal kahit na kami ay nagkukulang. Sa Diyos na laging nagpapatawad sa kabila ng aming mga pagkakasala. Sa Diyos na laging naghihintay sa kabila ng aming paglayo. Sa Diyos na laging handang tumanggap sa kabila ng aming mga pagkukulang. Tuloy po kaming lumalapit sa iyo, o aming Panginoon, at ang puso namin ay aming ipinagkakaloob sa oras na ito. Amin pong hinihiling ang patuloy mo pong pagpapalakas sa lahat ng iyong mga anak na dumudulog sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin. Kahit ang hibla ng aming mga buhok ay bilang mo. Ang laman ng aming mga puso't isipan ay nababasa mo. Wala kaming maitatago sa iyo. Kaya naman aming Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo na may pagpapakumbaba. Nilalapit po namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya naman ang aming hiling ay ikaw pong pagkalooban at ipagkaloob ano man ang naisin ng iyong mga anak. Amin din pong inilalapit sa iyo ang aming bansa. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat. Ikaw po yung patuloy na maghari. Ikaw po ang patuloy na makapagbigay ng kapayapaan at pag-asa sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Hindi materyal na bagay ang kailangan ng mga tao kundi ikaw. At dalangin po namin na ito'y kanilang matagpuan at maibukas ang kanilang mga puso at isipan upang ikaw ang kanilang kilalanin, upang ikaw ang kanilang hanapin at ikaw ay kanilang matagpuan. Aming Panginoon, nilapit namin sa iyo ang aming bansa sa vaccine na ibinibigay sa bawat tao. Tuloy na ito ay maging epektibo upang magkaroon ng kalutasan at kapanatagan ang lahat ng tao. Nadalangin namin sa iyo ang aming leader ng aming bansa. Ikaw po yung patuloy na gumabay po sa kanila. Lord, ikaw po yung magbigay sa kanila ng sapat na karunungan kung paano higit na mapapabigyan ng serbisyo ang bawat isa, ang bawat mamamayang Pilipino. Mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Ikaw po yung gumabay sa kanila at patuloy na maipaalala na ang kanilang tungkulin ay hindi pansarili, kundi ito ay para maipaglingkod nila. Lapit namin sa iyo ang mga kapatid namin na nangungulila. Sila na mga pamilya ay lumisan na. Lapit po namin sa iyo ang patuloy na kapayapaan, ang patuloy na kapanatagan sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Nilapit din namin sa iyo, aming Panginoon, ang buhay ng aming iglesyang ito, ng Jesus the Good Shepherd, Panginoon. Sa bawat anak mo na mayroong problema, sa bawat anak mo na mayroong pangamba at pag-alala, sa pangalan ni Jesus, mapahawi po ito at patuloy na panghawakan ang pangako mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Dalangin po namin sa iyo, aming Panginoon, ang lahat ng gawain at ang mga bubuksang pang mga gawain. Ang ministeryo ng Jesus the Good Shepherd ay iyo pong pagpalain. Ang leader ng iglesyang ito, ang bawat kaanib ng mga iglesyang ito, patuloy na ang iglesyang itinatag mo sa lugar ng Munting Batangas ay maging gabay, maging pag-asa at maging ilaw
na makapaghatid ng buhay, ng katatagan, ng kapanatagan sa mga anak mo na nangangailangan. O aming Diyos, kami pag-isahin mo ng iyong banal na Espiritu upang ikaw ay mapaglingkuran, ikaw ay maparangalan, at ikaw ay maitaas. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa bawat anak mo na nangangailangan sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po na pinagkakatiwala ang mga kapatid namin na mayroon ding karamdaman. Ikaw po magbigay, o aming Panginoon, ng kagalingan para sa kanila. At ikaw po, o aming Diyos, patuloy na manain. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa John chapter 15 verse 26 to 27 at magpapatuloy po sa John chapter 16 verse 4b to 16. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sagad ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako ay inyong makikita muli. We have a story to tell to the nations that shall turn them from darkness of night. A story of justice, a story of mercy, a story of peace and life. We have a message into the nations. Did the Lord God who reigns above has sent us a Savior, His only Son Jesus, to show us
Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Kagalakan ko po na binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng pribilehiyo upang makapagbahagi ng kanyang banal na mensahe kahit sa pamamagitan lang po ng virtual worship. Kaya sandaling ito mga kapatid, hingin po natin ng patnubay ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na to. Salamat po sa inyong paggabay sa buong magdamag. Salamat sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob mo sa aming Panginoon, sa lakas. Salamat po Lord sa magandang araw na ito na aming nasilayan. Napakabuti mo aming Ama. At sa sandaling ito, dakilang Diyos, sa aming pong pagsamba, hinihingi po namin ng iyong banal na patnubay. Patnubayan mo kami Panginoong Diyos, baba mo po ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, aming Ama. At ay tulutan mo, dakilang Diyos, buksan mo ang aming mga puso. At ay tulutan mo na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay. To be fruitful in life. Ayaw natin na walang kabuluhan ang buhay natin. Tama po ba? Ganon din sa Diyos. God wants you to be fruitful in life. Gusto ng Diyos na maging mabunga ang buhay mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, gusto ng Diyos na maging mabunga ang buhay mo. Kaya sabi sa Bible, abide in Him, abide in Jesus. Kaya lahat tayo, yan din ang desire natin. Di po ba? Ngayon, meron ba sa tingin nyo naman ang gustong madapa? Mayroon bang tao na parang tuwang-tuwa kapag ka nadapa siya? Obviously, wala, di ba mga kapatid? Kapag nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo gusto yun. Siguradong hindi mo naisin na padapa ka. Ganon din ang Diyos. Ganon din ang Diyos. He does not want you to be stumbled. Ayaw niyang madapa ka o kaya mawalan ng pananalig sa Kanya. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 16 verse 1, sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ng hindi ka mawalan ng pananalig, hindi lang ito yung parang hindi ka nadadapa, kundi nananatili ka pang nakakatayo o tumatagal. Kung madapa ka man,
nakakatayo ka ulit. Pero, paano mangyari yan? In our Christian life, nakakaranas din tayo ng parang pagkadapa o panlalamig sa ating pananampalataya. Parang kaya minsan natatanong natin yung sarili natin na, tama ba yung pananampalataya ko na to? Nangyayari yan, mga kapatid. Kaya paano natin gawin na mananatili tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon? Sabi ng Biblia, yung binasa kanina, yung 1, chapter 15, verse 26. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpatotoo siya tungkol sa akin. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung pag sinabi ni Jesus yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang alagad, binigyang diin niya ang tungkol sa banal na Espiritu. Sa chapter 13, binanggit yan, yung banal na Espiritu. Sa chapter 14, binanggit din po yan. Maging sa chapter 15. At sa chapter 16, binanggit na naman. Yun ang aralin natin ngayon. At sa bandang huli ng talata ng chapter 16, yung sabi niya, yung ang bagay na ito, yan yung paulit-ulit niya binabanggit, binanggit na naman. Ngayon mga kapatid, ano ba yung dinidiinan ng ating Panginoong Jesus sa pagpaulit-ulit na pagbanggit yan sa banal na Espiritu? Sa 26, sa verse 27, sabi niya, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpatotoo siya tungkol sa akin. Sabi niya, ano raw yung gagawin ng Holy Spirit? Magpatotoo tungkol kay Jesus. At magpatotoo rin kayo, sabi niya, sa akin. Tayo po yun mga kapatid. Magpatotoo tayo sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat, sabi niya, sa pasimula pa'y kasama ko kayo. Yan yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya, kung merong persona o yung kung ang tanging persona na makakatulong sa atin, mga kapatid, para hindi mawalan ng pananampalataya, ay yung Holy Spirit, banal na Espiritu. Kaya naman itong mga alagad, sabi nila, Lord, lagi mong sinasabi na aalis ka na. Paano naman kami? Sigurado, tingin nila, hindi nila kaya eh. Sabi ng Lord, you will not fight this battle by yourselves. Hindi to nyo laban. Hindi yung laban ninyo lang. Sabi niya, papadalhan ko kayo, o padalang kita ng kasama, padalang ko kayo ng kasama, sabi niya. At ang kasama na yan, ang yung makakasama nyo na yan, ay kaparehas ng likas o katangian ko. Hindi yung iba, hindi yung mas mahina, di ba? Kaparehas. Ngayon, so kung mamimiss mo ako, o mamimiss nyo ako, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, sabi ng ating Panginoong Yesus. Kasi kapareho ko yung iiwan ko sa inyo. Sabi ng ating Panginoon. Kaya itong hamon, itong si Apostol Pablo, ito yung hamon niya. Sabi niya, sa atin ito mga kapatid, ito yung hamon ng Apostol Pablo. Sa Efeso 5:18, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ito ngayon ang ating Panginoong Jesucristo. Pinangako niya sa bawat Kristiyano na magkakaroon ng banal na Espiritu. Diba? Ang ganda, no? Pinanguhan tayo. At kapag naranasan mo to, ang command ng Lord, yung tayo ay mapupuspos ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Pansinin nyo yung analogy ni Pablo dun sa Efeso chapter 5, verse 18. Yung sabi niya dun,
huwag kayong maglalasing, sabi niya, sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Yung analogy ng paglalasing, yung bang hindi mo kontrolado yung iyong sarili. Yung, kasi merong kumokontrol sa'yo. Kumbaga yung, parang kahit may gusto mong, yung gusto mong gawin, parang bigla-bigla na lang na merong hindi ka ginagawa na hindi mo gawin na yung parang hindi normal. Kasi nakokontrol ka. Ganon din yung Holy Spirit. Kapag nasa iyo yan, apektado ka rin. Pero ibang apektado to. Maganda yung epekto nito sapagkat ito'y mula sa Diyos. Hindi pwede yung wala lang. At naipapahayag yung epekto nito sa buhay natin. Kaya sa John 14:16, sabi ng Panginoong Yesus, dalangin ko sa Ama, sabi niya, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Magpakailanman. Amazing mga kapatid, di ba? Kaya kapag Kristiyano ka, itong Holy Spirit na to, hindi ka niya iiwan. Nananatili sa atin yan, nananatili sa iyo magpakailanman. Tingnan natin yung konsepto ng spiritual breathing. Paano ba yung paghinga? O diba, ganun yung huminga ka, inhale, exhale. May mga pagkakataon sa buhay natin na napapalpak tayo, natatagilid tayo. Diba? May pagkakataon. Siguro, kung maiwan ko lang sa inyo, kung hindi kayo napapalpak, so, kailangan mo yan i-exhale o kaya ihinga sa Diyos. Kasi apektado tayo naapektuhan ka yan. So, paano yan? Paano mo siya i-inhale, i-exhale? Ihinga mo, mga kapatid, i-remind mo sa iyong sarili na para bang, Lord, sabihin mo, makasalanan ako napatawad mo na ako, Lord namatay ka na para sa akin. Lord, tulungan mo ko, anuman ang mangyari, at hindi ko na po ulitin. Hindi yung pinagpapalo natin pag nagkasala tayo, binubugbog na sa sarili natin, o kaya yung lumalakad ng patiluhod, tapos pinapako yung sarili. Hindi na ganun, kasi namatay na si Jesus para sa iyo Namatay na siya para sa atin. Kaya napatawad na tayo Kailangan i-release lang natin. I-release mo yan. Kasi yung Diablo, paulit-ulit niya lang gawin yan. Sabihin ng Diablo sa atin, ang sama-sama mo, ang kapal-kapal ng mukha mo. Ganun yung Diablo Tapos pinagpa-pray mo pa. Di ba? Kaya ganun. Ganun yung Diablo, mga kapatid. Kaya ang gawin natin, i-release. I-release natin. Parang, ganon. Lord, salamat sapagkat namatay ka para sa akin. Di ba? Ano naman yung inhale? Lord, be in control. Let's recognize that He is in control. Lord, kontrolado mo Sabihin mo, Lord, take over. Yun. At ginagawa mo, pwede kang hinga ng hinga, mga kapatid. Yan, hindi yung hihinga ka lang pagka may problema ka. Kumbaga, kahit saan ka pupunta, kahit nagtatrabaho, kahit nagmamaneho, hinga ka ng hinga kay Lord. Hindi yung pagka may problema ka lang, saka mo lang ihinga kay Lord. Kumbaga, habang naglilinis ka, naisip mo, Lord, bait-bait mo, namatay ka para sa akin. Exhale. Diba? Naintindihan po. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kailangan natin ang banal na Espiritu. Bakit kailangan natin? Okay. Sino yung nakaranas o nakatanggap na ng GC sa atin, sa inyo? Ano ba yung GC?
gift certificate. Ako, nakatanggap na ako nun eh, yung Pasko, yan. At kung minsan may nagbibigay niya ng regalo sa atin, pagka birthday. At maganda yan, maganda yung GC kasi pwede mo na ibibili rin sa supermarket. Sa ngayon, pwede na yun sa Jollibee. Walang expiration kasi bayad na yan. Pagka may expired na hindi pwede yun kasi bayad na yan. Ngayon, habang nakikinig tayo ngayon, ang Diyos naman ay magbibigay ng GC sa atin. Ano ba yung GC na yan? At kailangan nating maintindihan yung GC na ito. Ano to mga kapatid? Number 1, we have a great challenge. GC, great challenge. Bakit? Sa binasa kanina, sa 1 chapter 16, verse 4b, sabi niya hanggang 5, hanggang 6, hindi ko ito sinasabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, papunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, lubha naman kayong galungkot. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So ano yung napansin ninyo dun sa sinabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, hindi ko ito sinasabi sa inyo nung una pa. Sabi niya, sapagkat kasama pa ninyo ako. Pero ngayon, babalik na ako sa nagsugo sa akin. Christians, listen to this. Hindi tayo exempted sa problema. Lahat ng Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa problema. Sa katunayan, ang problema nila, ito yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus noon, they will be persecuted during that time. Yung ito nang binabanggit ng ating Panginoong Hesus to. At ang persecution na to, hindi birong persecution. Kaya maraming mga tao na frustrate sa Christian life. Kaya ang reklamo nila, hindi naman sinasagot ni Lord ang prayer ko eh. Kaya minsan, totoo ba siya? Baka ganun yung tanong nila. Ano bang pinag-pray mo? Ano bang pinag-pray mo na yan? Magkaroon ng ayuda, pero walang dumating. O kaya, para ma-promote sa trabaho, pero hindi na-promote. O para pumasa sa exam, pero hindi pumasa. Magbago yung asawa ko. Pero wala nang dumana na eh. Kaya, bili ng 4 wheels. Pero 3 wheels ang dumating. Tapos sinisisi ang Diyos. Sinisisi natin ang Diyos. At sasabihin natin, hindi ako mahal ng Diyos. Bakit? Tapos sabihin mo, pinapahirapan ako ng Diyos. Maraming ganyan mga kapatid. Kaya nakakalungkot, maraming nawalan ng pananalig sa ating Panginoon. Mali yung pagtingin sa buhay Kristiyano. Ang Kristiyano ay hindi exempted sa problema. Kasi yung iba, sabi nila, I want God para ma-resolve ang Diyos, yung problema ko. Gusto ko pumunta sa Diyos. Gusto ko sumamba. Kasi, narinig ko eh, yung mga testimony dun, pinagpahala sila eh. Yung mga bahay na bago na, may mga masasakyan pa. Kasi, kaya gusto ko rin yan. Gusto ko mag-attend yan sa mga nag-fellowship sa yung sumasamba yan. Kaya sabi ng isa, yung estudyante, pag Christian na ako, magki-Christian na ako para hindi na ako babagsak. Bumagsak. Labo naman ni God, ito pa si Jesus. Mayroon tayong ganyang tendency mga kapatid. Yan, exam lang yan. Problema lang yan. Yung mga alagad. Sabi nga ni Jesus sa mga alagad, sa 1:15 pa lang yan sa verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, sabi niya,
alalahanin ninyong ako muna ang kinapupuotan nila bago kayo. Sabi niya, tapos sa verse 19, kayo'y taga-sanlibutan. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Tapos sa verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping nakakahigit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Sabi niya, kung sinusunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang iyong sasabihin. At sa verse 21, subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Diba? Sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus. Sa verse 23, ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Subalit, nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Diba? Isipin mo, yung mga Hudyo, galit sa kanya. Galit sa ating Panginoong Hesus. Nang walang kadakadahilan. Walang kadahilan eh. They hated Jesus. At sa katunayan, ang mundong ito, inaayawan din ng ating Panginoong Hesus at nagpapatuloy na inaayawan. Bakit? Because He is a dogmatic. Bakit sinabi ko na dogmatic? So sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, siya lamang ang tanging daan, ang tanging katotohanan, ang tanging buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi lamang sa pamamagitan niya. Kaya yung iba, kapag binabahiginan mo, pagka sinesharean natin yan, kasi sinabi mo sa kanya na, uy kapatid, kailangan mo si Jesus. Ano yan? Sagot sa'yo, kayo lang may Jesus? Kayo lang mapunta ka sa langit, ha? Ganun yung mga ibang tao. Kami hindi. Kayo lang ang maliligtas. Kasi dahil din namin kilala si Jesus. Kaya nagagalit sila sa marami sa atin mga kapatid. Maraming nagagalit sa yung mga nagbabahagi. Kasi akala nila sa mga nagbabahagi, yun lang yung maliligtas. Kaya ulitin ko mga kapatid, may mga Kristiyano na nape-persecute, hindi dahil sa Christian sila. Nape-persecute sila sa sarili nilang kalukuhan. Ito, may illustration ako, no? Kwento lang to. May isang pastor, dinalaw niya yung kanyang miyembro sa ospital. Ano po? Ngayon, nung dumapit na yung pastor at para ipag-pray yung kanyang miyembro, agad-agad naman tong miyembro niya, sumulat siya, may inabot sa pastor. Yung ginawa ng pastor, hindi niya binasa agad, ibinulsa yung sulat. Tapos pinag-pray niya na, namatay. Ayun, pagdating ng funeral service, tapos nakatayo doon yung pastor, nagsasalita siya, sabi niya doon sa pamilya, doon lahat. Sabi niya, itong kapatid natin to, sabi niya, ang bait-bait, sabi niya ganyan. Kung ano yung pinagsasabi sa mga kabaitan. Tapos sa katunayan nga, sabi niya, may liham siya sa akin. Sabi niya, kinuha yung liham. Tapos ito, basahin ko sa inyo, sabi niya. Pagkabasa niya sa liham, ang nakasulat doon, Pastor, natapakan mo yung oxygen ko. Sabi niya, kaya pala namatay kasi natapakan yung oxygen. Nalaman ng miyembro, nalaman ng pamilya, pinagbabato yung pastor. Babato siya. Kaya ginawa niya, tumakbo siya, di ba? Na-persecute ba siya? Hindi. Sa tingin natin, kung na-persecute siya, hindi dahil sa Christian siya, kundi dahil sa ginawa niya. Kwento lang yan, mga kapatid. Baka mamaya sabihin nyo, yung pastor natin, gano'n. Ako niyo po,
So maraming tao, nape-persecute sila hindi dahil sa pagkakilanlan nila kay Jesus. Nape-persecute sila kasi hindi sila lumalakad sa Panginoon. Kapag hindi tayo nakatugon sa ating ipinapahayag, minsan lalong magagalit o nagagalit yung tao sa atin. Tapos, sasabihin nila pa, Christian pa kayo. Sabi niya, ang lalabo nyo naman. Ang titigas ng ulo nyo. Tapos, sabi na, pinapersecute kami. Yung persecution, realidad yan sa mga Kristiyano. Because of our identity with Jesus. Pero minsan, yung ating persecution, kagagawan natin, mga kapatid. Naalala ko yung Bible study namin nung nasa kumpanya pa ako, yung isa pinanggalingan ko. Tapos hindi ko napahabaan yung kwento, basta nag-Bible study kami. Tapos napahaba yung yung speaker, lumampas sa 1:30 kasi yung pasok namin sa hapon Umabot ng 1:45. Kaya yung kasama namin na bago yung OJT. Tapos actually hindi OJT, bago pa lang empleyado. Sabi ng boss nila, bakit kayo na late? Ma'am, nag-Bible study kami. Sabi niya, sabi niya, huwag na kayo mag-attend. Sabi ng boss nila. Umabot dun sa kasama ko na yung nag-invite ng speaker. Sabi sa akin, Kuya, sabi niya ganyan, na-persecute tayo, sabi niya ganyan. Sabi ko, hindi, kawan niya. Siguro sa susunod ka ako kailangan natin sumunod sa oras. Kaya yung susunod na Bible study namin, nag-a-alarm na kami. Tapos, akala natin persecution. Yung pala, dahil sa ginawa natin. Di ba? Hindi persecution yun because of our identity with Jesus. Kasi na-persecute tayo dahil sa ginawa natin. Kaya tiyakin natin, mga kapatid, yung pagka na-persecute tayo dahil sa pagkakilanlan natin, hindi yung dahil sa ginawa natin. Kasi nasisira yung imahe ng Diyos. Baka sabihin nila, Bible study pa kayo. Tapos ninanako nyo naman yung oras ng kumpanya. Gano'n, di ba? Yung mga, kung medyo hindi maganda mag-isip. Actually, hindi. Yung kung mga, yung talagang nasa tama lang. Kaya sabi ni Pablo dun sa chapter 5, verse 15, sabi niya, kahit mag-ingat kayo, sabi niya, kung paano kayo mamumuhay kayo tulad ng matatalino, sabi niya, at di tulad ng mga mangmang. Sa verse 16, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Sabi niya, hindi natin makukumpronta yung issue ng buhay. Ang hamon para sa mga Kristiyano na nape-persecute, na sila ay nape-persecute, hindi ito determinasyon. Kaya kailangan natin, mga kapatid, yung Holy Spirit. Kailangan natin yung banal na Espiritu. Sabi doon sa verse 5:17, ang sabi niya, huwag kayong maging hangal. Diba? Unawain ninyo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Tapos sa verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Yan yung idea ng Diyos. Hindi natin kayang ma-handle yung persecution. But the Holy Spirit will help us. Kaya itong mga alagad ni Jesus, mga kapatid, lahat sila na-persecute. Lahat sila. Si Pedro, ipinangako din yan ipinako ng pabaliktad. Si Andres, ipinako naman siya ng paekis. Si Nathaniel, tingnan nyo, yung binalatan mo na yan, binalatan siya ng buhay. Tapos, bago siya ipinako sa krus. Tapos, namatay. Si Tomas, na nagdududa dati kay Jesus noon. Pero nung naintindihan niya na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, nagpipreach siya tungkol sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Ano nangyari? Ano yung ginawa sa kanya? Sinibat siya. Lahat ng halagad, mga kapatid, na-persecute.
Antindi. Hindi ng ordinaryong persecution. Si Juan, yun lang yung hindi namatay na pagkamartir. Pero itinulak siya sa kumukulong langis. Hindi namatay, nabuhay pa. Pero kaya siya in-exile sa Patmos at doon na rin siya namatay. Kaya lahat ng alagad, dumanak ng matinding persecution. Si James, pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagkakilanlan kay Jesus. At patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita na si Jesus na namatay at nabuhay naman muli. Kaya pinagpapatay sila, mga kapatid. Yan yung persecution. Itong alagad ni Jesus, dati mga duwag po yan. Dati mga duwag. Pero nung nagkaroon sila nung nakita nila na nabuhay ang ating Panginoong Jesus at napuspos ng banal na espiritu, saka lang sila nagkaroon ng tapang. Kayo ba? Tayo, mga kapatid. Dapat tayo mamatay sa alam ninyong kasinungalingan? At hindi lang sa patay. Tinotorture pa bago mamatay. Yung kapatid ni Jesus na si James, hindi naniniwala kay Jesus yun dati. Pero nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, naging leader siya ng Jerusalem. At alam nyo kung ano yung ginawa sa kanya. Itinulak siya sa templo. Tapos, nalaglag. Pero nabuhay pa. Pero pagkabagsak sa lupa, inagpupukpok yung kanyang ulo hanggang mamatay. Bakit ganun? Kasi, dahil naintindihan nila, handa silang mamatay at naniniwala sila at nakita nila na si Jesus ay nabuhay mula sa pagkamatay. Hindi tayo magpakabayani na mamatay ng ganyan kung hindi maliwanag si Jesus sa buhay natin. Kaya mga estudyante, tingin nyo na ginigipit ng teacher, mga Christian. O kaya yung mga nag-oopisina. Yung tinatanggal kayo sa trabaho nyo. Huwag kayong magulat. Huwag tayong magulat sa mga pagsubok, sa mga persecution sa buhay natin. Pero kung ganun pa lang, napagtagumpayan na natin, praise God. Kasi ang ganda-ganda ng buhay natin. Nagpe-preach pa tayo, nagpe-praise tayo, nag-worship tayo sa loob ng simbahan. Although hindi na ngayon, kumbaga libre, malaya tayo mag-worship sa ating Panginoon. Hindi katulad sa ibang bansa, katulad ng China, katulad ng North Korea, na pagka nagsamba sila, parang pilit yung bang pag kumakanta sila, hindi nila may worship talaga yung ng gusto yung ating Panginoon. Pero sa atin, kahit libre na yung malaya na yung pag-worship, pero pilit naman yung pag-worship natin. Minsan, nangyayari yan. Kaya, kapag naranasan mo yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo, imposibleng hindi mo pasasalamatan ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Yan ang sinasabi ng Jesus. Kaya, sabi ng Biblia po, ng Biblia, expect more, sabi niya. Sa Timothy, chapter 3, verse 1, sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, pagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, papandirang puri, maras, mapusok, ang dami, di ba? Mga taksil. Sila ay mapagkunwari, baka Diyos, ngunit hindi naman makita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao, sabi ni Timoteo. Ano ang sabi ng Diyos? Gusto mo bang matuwid ang iyong buhay? Gusto mo natin matuwid? Sabi ni Timoteo sa chapter 3, verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Daranas ng pag-uusig. Kaya huwag kang magulat, mangyari at mangyayari yung persecution sa buhay natin. Yan ang great challenge. At para mapagtagumpayan mo yan, be filled with Holy Spirit. Ano po? Be filled with Holy Spirit.
Ngayon, ano yung ikalawa? Ikalawang GC. Great call. Sa verse 26, sabi niya, ngunit sa pagdating ng pagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susubuin ko mula sa Ama, magpatotoo siya tungkol sa akin at magpatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sabi niya, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Anong sabi ng Lord dito, mga kapatid? This is your great calling. Sabi niya, you will be testifying to the great King, to the great man, to the great God, to the great Jesus. Tama ba? What a great call. Diba? Yan ang calling natin, yung magpatotoo sa dakilang Diyos, magpatotoo tungkol kay Jesus. Pero Lord, paano ba yan? Kaya ba namin yan? Sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Sabi niya, ito yung sa verse 7 na naman ng chapter 16, sabi niya, subalit, sabi niya, ulitin ko ito, dapat ba ninyong malaman ang katotohanan? Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo. Sabi niya, sapagkat hindi na parito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit, kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Sabi niya, physically, mawawala ako, pero may tagapagtanggol na dadating sa inyo. Kaya, sa verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa magiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Sabi niya, mali sila tungkol sa magiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ako makikita. At tungkol sa paghahatol ng Diyos sapagkat hinahatulan na ang pinuno ng mundong ito. Hindi mo magagawang magpatotoo tungkol kay Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu kung mismo hindi mo ma-encounter na si Jesus sa buhay mo. Kaya sabi niya, magpatotoo ka tungkol sa akin kasi kasama ko kayo. Sabi niya nung simula pa. Kaya sabi ni Jesus, kung hindi mo patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkilala o ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa magiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos, hindi ka maaaring magpatotoo tungkol sa akin. Tama po, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Pagpapakilala tungkol sa kasalanan. Hindi nyo napansin, hindi mga kasalanan. Hindi siya yung maraming kasalanan, hindi siya sins. Sin, sabi niya, hindi siya plural. Tungkol sa magiging matuwid. Kaya importante ito, mga kapatid. Kasi ang problema ng mga tao ganito, na-convict ako ni Lord kasi nagkamali na naman ako. Totoo yun eh. Pero itong salita na sinasabi ng Diyos tungkol sa kasalanan. Unang-una, kung naranasan natin ang conviction ng Holy Spirit sa atin tungkol sa kasalanan, ito dapat ang mangyayari sa atin. Sa Romans 7:19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ay siya kong ginagawa. Marirealize natin yung totoong convicted o yung totoong conviction, hindi yung nako-convict ka para yung prosecutor. You are convicted at na-realize mo na guilty ka as true o guilty ka na totoo at alam mo na napapansin mo yung at nare-realize mo na mali ka. So, now, you need someone to save you from this. Kailangan mo ang tagapagtanggol para magligtas sa iyo. Lalong-lalo na kapag judgment yung pag-uusapan, death penalty, wala na akong ligtas. Kasi convicted na ako eh. Kaya sabi ng Bible, kapag na-convict ka about sin, hindi sins, sabi sa Romans 7:19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa.
Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Hindi yung magpapakapit ako para maligtas ako. Hindi eh. Nasa atin ang kasalanan eh. Kaya yung gusto mong gawing mabuti na magagawin mo, alam nating mali. Nagagawa pa rin natin. Kasi nasa atin yung kasalanan. Kaya sabi sa Roma chapter 7 verse 24, anong saklap ang aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin? Sa kasalanang ginawa ko, sa kalagayan ito na magpapahamak sa akin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan eh. So paano na ito? Sino magliligtas sa atin? If you convicted with sin, sino na magligtas sa atin? Sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ng kasalanan dahil ang lahat ay nagkakasala. Naintindihan po? Walang exempted. Hindi ito yung parang walang mabait lang ako sa kanya. Hindi yung siya makasalanan. Ako hindi. Hindi ganon. Hindi lahat. Ay, isang kasalanan lang. Yari tayo. Dahil yan yung nature. Yan yung nature likas natin. Diba? Kaya hindi natin kayang maligtas yung sarili natin. Kaya ano yung pag-asa natin ngayon? Salamat na lang. Ito yung sabi ni Apostol Pablo sa Romans 7:25. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sabi niya, ito nga ang kalagayan ko sa aking isip, pinaglingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Kaya ganun na lamang ang pasalamat ni Pablo. Bakit? Kasi si Jesus ang sumagot sa kanya. Ganyan din sa atin mga kapatid. Kaya, ano bang magagawin natin? We need the Holy Spirit. Amen po? Thank you po. Maraming salamat po. Purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Salamat po, Lord. Thank you po. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Sa diwa pong ito, tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Tithing is giving 10% of what you have to God. In the Bible, a long time ago, God's family had 12 different groups. They were called tribes. God set it up so that all the tribes would give some of what they had to the one tribe that was helping them have a relationship with God. See, God owns everything because He created everything. So He doesn't need you to give Him 10% of what you have. But He wants you to join Him in helping His family. And because you're part of that family, He wants you to trust that He will take care of you, even if you don't have 100%. And He will take care of you, because you matter to God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy na natatanggap namin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob ng aming mga hanap buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaraanan namin sa mga oras na ito. At i-bless mo, Panginoon, ang mga anak mo na patuloy na nagkakaloob upang maparangalan, madakila ang iyong pangalan. Maraming salamat po, O Diyos. Ibalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw pa. Ito po ang aming isinasamot, dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Isang Amen. mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Kagalakan po na maibahagi sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa akin at sa aking buong sambahayan. Wala pa man pong pandemic ay kumikilos na ang Lord
sa pang-araw-araw. Yun pong magising tayo ng malalakas ang katawan natin. Yun pong kakainin natin ay hindi na natin poproblemahin kung saan manggagaling. Yun pong malalakas ang ating mga magulang, ang ating mga anak at hindi nagkakasakit. Yun pong may papasukan tayong trabaho at may aasahan na sahod kada buwan. Ilan lamang po yun sa nag-uumapaw na biyaya ng ating Panginoon para sa atin. Dumating po ang pandemic. Nabalot ng takot ang mga tao. Bumagsak ang ekonomiya. Kaliwat kanan ang nai-infect ng virus. Maraming nagkakasakit. May ilan na nakaka-recover at meron din namang hindi pinapalad. Ito po yung mga pagkakataon na nalalagay sa question ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na kung bakit hinahayaan niya na mangyari yung ganitong mga bagay. Mga kapatid, ang atin pong Panginoon ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at mabuti lamang. Kung meron man po na pagkakataon ay hinahayaan niya na mangyari ang ganitong mga bagay, sigurado po ako na may dahilan. Maaari pong sa ngayon, hindi natin ito maintindihan. But in God's perfect time, mabubuksan po ang mga mata natin. Hindi po ito question kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Hindi po ito question ng kakayanan ng ating Panginoon, kundi kung gaano po tayo kakapit sa Kanya at magtitiwala. Ang biyaya po ng Panginoon ay laging sapat. Hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pagkukulangin. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come.
and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Precious blood. Oh, that day when freed from sinning, I shall see thy lovely face, clothed then in blood-washed linen. How I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry. Take my ransomed soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless day. Oh, to grace, how great a debtor daily I am constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it. Seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it. Seal it for thy courts above. Magpasalamat. Ang maraming banal, kataas-taasan. Kami po'y lubos na nagpupuri sa pagkatapos po ng ilang oras na pananambahan sa iyo. Maraming salamat po dahil ikaw ang aming nadama mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Wala po kaming ibang gustong sabihin, Ama, kundi maraming salamat sa iyo po lahat ng pagpupuri. Salamat po sa mga ginamit ng mga anak mo para sa ikatatagumpay ng pananambahang ito. Mula po sa mga bata na umawit para sa iyo at sa mga may gulang, sa koro, sa aming mga manggagawa. Salamat po sa kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo nga kaming gamitin sa paghayo, sa pagkilos na merong pag-ibig para sa aming komunidad, sa aming pamilya, sa aming mga nakakasalamuha sa trabaho, sa araw-araw, Panginoon. Gamitin mo kaming may pag-ibig, may malasakit. At salamat po sa patuloy mo pag-bless sa bawat isang miyembro ng church mo sa dakong ito ng JGS. Ganon din naman, Lord, ang lubos po namin hangad ay ang magamit mo pa upang maabot yung mga ibang anak mo na hindi pa nakakaalam ng pag-ibig na nakalaan para sa kanila. Patuloy mo kaming i-equip, patuloy mo po kaming pagsilabin sa banal na Espiritu, Panginoon, na hindi po kami matatakot na mag-reach out sa aming mga kapatid kahit po saan, sa social media o kahit sa malapit man. Patuloy mo kaming gawing daan ang pagpapala sa bawat isang kapatid namin. Lord, nagpapasalamat din kami sa hanap buhay na natagpuan ng bawat isa na wala pang pinagkakakitaan. Salamat, Panginoon, sa will
sa peaceful na puso na handang magbigay para suportahan, Panginoon, yung mga gawain sa iyong church at para suportahan din yung aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat po sa mga hanap po nila ito na alam namin na mas maglalapit sa amin, Lord, sa mga kapatid namin na nangangailangan, mas maglalapit sa amin sa iyo at hindi po ito magiging dahilan ng pagdadamot. Hindi bagkos, Panginoon, ay magiging isang sasidlan na patuloy mong pinupuno para po makapag-bless din ng iba. Salamat din, O Lord, sa mga kapatid namin at mahal sa buhay na iyong pinagaling sa mga karamdaman. Tunay nga na nangyayari po ang miracles, Panginoon. Maraming salamat sapagkat tunay nga na ang buhay ay maigsi. Ang ilan sa amin, Lord, ay nagpapaalam. Ang ilan sa amin ay gumagaling. May itinakda, Panginoon, na araw ng kapanganakan at oras ng kamatayan. Subalit sa kabila ng lungkot ng kasasakitan o pagkawala ng aming mahal sa buhay, ay lubos pa rin kami nagpapasalamat sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwan. Alam namin na ikaw yung nagpo-provide. Alam namin, Panginoon, na ikaw yung gumagawa, ikaw yung gumagawang magkakalakip para po ang bawat isa sa amin ay makapag-move on, ang bawat isa sa amin ay mas tumatag. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa mga may karamdamang ito at salamat din sa pagbibigay ng kapahinahan doon naman sa aming mga mahal sa buhay na hanggang doon na lamang po yung kanilang mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, yung mga kapatid namin na nakaranas ng pagkawala ay makapagpatuloy sa buhay, Lord, na mas matapang, mas marunong, Panginoon, at alam namin na sasamahan mo kami na upang i-comfort kami, Panginoon, upang kami po ay bigyan ng pangangailangan sa araw-araw. Ganon din, Lord, binibigay din namin sa iyo ang aming mga kabataan, yung aming mga bata. Patuloy mo silang palakasin, patuloy mong pasiglahin, Panginoon, lalo na yung kanilang mental health at social health. Kahit na po ang mga bata ngayon ay nakakaranas ng kakulangan sa pakikisalamuha sa ibang mga bata o sa ibang mga kabataan, ikaw po, Lord, yung gumawa ng paraan para ang mga batang ito, ang mga kabataang ito ay mas maging matatag, mas maging marunong kahit na po limitado ng kanilang paglabas ng bahay. Patuloy mo silang i-bless sa kanilang pag-aaral. Ganon din, Lord, sa kanilang paghahanap buhay, patuloy mo silang ingatan. At yung mga magulang, yung mga guardian na tumitingin sa kanila, Lord, patuloy mong bigyan ng wisdom, patuloy mong bigyan ng kalakasan upang sila po ay magabayan. At dalangin din namin, Panginoon, na kami sa church ay maging daan din para po maging mabuti sa paglaki itong mga batang ito. Maging daan kami upang makapagbigay ng magagandang payo sa aming mga kabataan. Dahil alam namin, Panginoon, na sila po yung present at sila rin yung future. Lord, ganun din po, salamat po sa pag-iingat mo sa isang linggong nagdaan. Salamat po sa mga aral na narinig namin sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na magiging baon namin ito at hindi namin ito itatago lang kundi isa sa pamuhay namin. Gagamitin namin, Panginoon, para maging kalakasan ng iba. Ganon din, Lord, yung aming mga manggagawa ay patuloy mo silang bigyan ng karunungan, ng kalakasan, ng higit na alab, Panginoon, ng pananampalataya. At tulungan mo rin kami na matulungan sila sa kanilang ginagawang pag-reach out, Lord, dahil ito po ay sama-samang pagmamalasakit, hindi lamang po para sa mga manggagawang ito, kundi lahat kami, Panginoon, ay dapat magsama-sama upang gawing mabuting lugar itong daigdig na ito. Lord, kung meron po kami hindi nabanggit, alam namin na marunong ka, alam namin na nagpo-provide ka, alam namin na hindi ka nanunumbat, Panginoon. Dagdag mo nawang ipagkaloob sa amin. Lord, salamat po sa paghawak mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa paghawak mo sa daigdig na ito, yung dinaranas namin ngayong pandemic. Maraming salamat, Lord, sa progress ng bakuna, sa pagkakaalam ng mga doktor, ng mga scientists. Masigit man nilang nalalaman tong sakit na ito. Bagaman ito po ay nag-mutate, alam namin na malalampasan namin ito, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaisa,
Tulungan mo po kami, Lord, na maging masunurin, na maging mapagmalasakan sa isa't isa. Huwag namin kalimutan yung obligasyon namin sa aming kapwa na ingatan yung sarili upang maingatan din yung iba. Salamat, Lord, sa lahat po ng provision. Alam namin, Panginoon, na yung bansa namin ay makakaget by din sa pagsubok na ito, bagaman unti-unti po yung dating ng bakuna. At Lord, dinadalangin na rin namin sa iyo mga bansang nagsasuffer katulad ng India at yung mga karatig na bansa, Panginoon. Patuloy kang gumawa ng paraan, Panginoon. Ligtas mo po sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Hindi namin alam kung paano, hindi po. Limitado po yung isip namin kung ano yung mga miracles na gagawin mo, Panginoon. Kung ano yung ipapakita mo sa mga susunod na araw. Lubos po kami nagtitiwala na ang lahat po ay maisasaayos din. At sa sitwasyon na ito ay bawat isa po ay natututo. Yung gobyerno, yung mga leaders, yung bawat isang ordinaryong mamamayan, lahat po, Panginoon, ay natututo araw-araw sa experience namin ito sa pandemic. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa iyo po ang lahat ng kadakilaan. Salamat po sa oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng pagtataas. In Jesus' name we pray. Sama-sama po natin tanggapin ang masaganang pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Ama sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman.